pause, ha? Pause. Pause, ha? Wala kang gagalaw. Walang gagalaw. Walang hinga. Ayan po, ibabayaran ng namin po kayo. Continue. Kain po! No, ho! Ho! Pause na to. Kuya, umiwala eh. Umiwala eh. Sa inyo para magpakasal na? May go signal na ni Lord. Kasi syempre hindi na ako naghahanap ng mga patwikams na jowa lang. So, may go signal ni Lord na pag sinabi niyang, eto na yung lalaki yun. Pagka nakita ko siya, alam ko na siya yun. So, ginawa ko na yung lahat para mapasa akin. Ganun talaga, di ba po, hindi lang pwede na by faith eh. Kailangan may works. So, talagang tinarbaho ko talaga para hindi natin yan pakakawalan. Ayos. Siyempre, bilang naglilingkod sa Panginoon, that time, di pa rin naman ako masyadong malalim sa Panginoon. Kasi pinagpe-pray ko before, bago ako, nagpe-pray ako noon na gusto ko, Lord, na parang mapangasawa ng yung malalim sa Panginoon. That time kasi malalim na talaga si Kara sa Panginoon. Siya binigay ni Lord para unti-unti yun. Gusto namin magpakasal agad kasi mas magagawa mo yung paglilingkod sa Panginoon pag talagang pinagtagpo na kayo ng Panginoon, di ba? What are the adjustments you did as a married couple? Pag-intindi po sa asawa. Normal po kasi sa mag-asawa talaga po, hindi nawawala yung umaga pa lang may sayaw mo na sa akin. Kasi po talaga po, mahirap mag-adjust kasi sanay ako mag-isa. Yung normal po sa lahat, basta nandun si Lord na kagabi sa amin, hindi po na kami pinababayaan at nagmamahala pa rin po kami. Amen. Devotion ako, nagde-devotion ka din. Yun po yung adjustment po talaga namin na nagbabasa na ako, nagagawa, nagsusulat na ako sa notebook. Sabi ko, hindi pwedeng ako lang yun na pinapanood mo ko. So nung mag-asawa po talaga kami, lahat ng bagay pinag-uusapan namin para yung relationship po namin mag-work na ang sentro po ay si Lord. Please share a challenging moment in your relationship na lalong nagpalago sa inyong relasyon. Challenging, tawag dito. Dumating kami sa point may misis na you're in the brink of yung maghihiwalay. Pero nung time na yun, nagkaroon ako ng realization kasi nag-attend na ako ng church. So, bumabalik na yung mga word ni Lord sa akin. Sabi ko gano'n, mali. Dapat yung tama ang aking gagawin. So, nung time na yun, malaking himala yun para sa akin kasi binalik ni Lord yung parang nawalang pagmamahal ko sa asawa ko. Dumating kasi ako sa point na yung sobrang depressed ko. Nag-attempt ako ng suicide. Kasi nga doon sa nangyari sa akin, hindi ko kinaya. But dahil sa biyaya ni Lord, dinala ako ni Lord sa COG. Yung ang sabi niya sa akin, pag binigay ni Lord, dapat ipaglaban mo yan. Kasi bigay sa'yo ni Lord yan. And then, nung natapos namin yung problem na yon sa buhay namin bilang mag-asawa, dininig ng Diyos yung panalangin namin. Kasi kaya pala hindi dinirinig ni Lord yung panalangin namin kasi may mga sagabal, which is yung yung ginawa niya. And then, nung dininig ni Lord yung panalangin namin, nagkaroon kami ng anak. Para po sa aking mahal na asawa, ikaw ang regalo ng may kapal. Na habang buhay kong pinakamamahal. Pinasasalamatan kong ikaw ang aking kabiyak. Sapagkat sa piling mo, lahat ng bagay ay makakaya. Yan ay tiyak. Basta't ikaw, Ako tayo, mapagkailanman. sana'y